Naging mitya ng buhay ng isang 25 anyos na babae ang paniningil ng utang sa kanyang kapitbahay. Ang biktima hindi lamang pinatay, pinilit pang ipagkasya ng sospek ang kanyang katawan sa isang icebox. Si Alan Francisco sa sentro ng balita. Himas rehas ngayon ng sospek sa pagpatay sa isang babae na isinilid niya pa sa isang icebox kamakailan sa barangay Hugo sa 13 Martires, Cavite. Ang babae ay tinago sa alias na Ana, 25 years old. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na naniningil lang ng buwan ng hulog niya sa sospek ang biktima mula sa 50,000 kabuang utang. Si biktima po natin ay pumunta sa bahay ng sospek para po maningil ng kanyang pautang. So, pagdating po niya doon around 4 o'clock the other day, medyo hindi po sila nagkasundo doon sa utang kasi hindi po siya nakabayad ang ating suspect for the month of April kasi ang utang po niya is 50,000 payable for 1 year. So, yung nag-start po ang utang nila is ng February, March, and April, hindi po siya nag-pay siyang makabayad. So, pinuntahan na po ng ating biktima sa bahay ng suspect para nga po masingil. And then, humanto nga po sa ganitong trahedya. Nasa kustodiya na ng 13 Martires City Police Station ang suspect matapos madakip sa Pasay City kahapon. Naharap siya sa kasong murder. Today po, ipafile po natin yung kaso dun sa suspect para po maibigay natin yung justisya sa biktima. Anong kaso, ma'am? Papailan po natin siya ng murder. Wala po itong kaukulang piyensa. Mabilis nga po natin nahuli yung suspect at naibigay po yung justisya sa kanila pong, sa biktima o sa kanila pong pamilya o kamag-anak. Sinubukan ng PTV News na hingi ng panig ng suspect pero no comment ang sagot nito. Anong masasabi mo? Ha? Sa gabay ng pulisya, binalikan ng news team ang bahay ng sospek kung saan ginawa ang krimen. Nakasara ito habang tahimik naman ang sitwasyon sa lugar. Magkapit-bahay lang kasi ang sospek at biktima. Ang wife po ng suspect mismo ang nag-inform po sa ating kapulisan na accordingly ang kanyang husband is accidentally napatay nga po itong biktima habang sinisingil siya ng utang. Hindi na humarap sa media ang kaanak ng biktima. May payo naman ang pulisya sa mga may utang at naniningil din ng utang. Kung tayo po kasi ay isang may taong may utang, so alam po natin dapat na ito yung responsibilidad natin at dapat po nating bayadan. Ano po? And then yun naman pong nagpapautang, and then sana din po maintindihan natin na may mga pagkakataon po. Maging malamig po yung ulo natin both side para po hindi humantong sa ganitong trahedya yung pangyayari. Napapag-usapan naman po ang lahat ng bagay sa maayos, sa mapayapang pamamaraan at nare-resolba po yung ganitong mga problema hindi pagkakasundo. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.